Magandang umaga, Doc. Ang ganda mo ngayon. Pero sa totoo lang, walang magandang umaga para sa akin ngayon, Kuya Janitor. Talaga ba? Pero hindi halata. Blumang ka na naman ngayong araw. Parang bulaklak na kakabo ka lang. Seryoso, ang aga-aga, dinadagdagan mo pa ang init ng ulo ko. Hindi na napigilan ni Ethan ang mapangiti nang makita ang magandang doktor na hinahangaan niya na sumimangot. Bakit ka naman mainit ang ulo? Dapat chill lang tayo para maging productive at magaan ang vibes. Paano magiging maganda ang mood ko kung ikaw agad ang bumungad sa umaga ko? Ngumuso ang lalaki at ngumiti sa kanya. Sige na nga, hindi na ako mangungulit. Mas importante sa akin na maging maganda ang araw mo, Doc. Mabuti naman at naisip mo yan. Pero huwag mo na akong kulitin ulit ha, kasi imbierna ako sa'yo, Ethan. Pagkatapos umirap, umalis din siya. Diretsyong naglakad ang doktora papasok habang nililingon siya. Nakita ng lalaking nahihirapan din ito sa mga dala, ngunit nahihirapan ding nag-attempt na tumulong, baka tadyakan pa siya nito. Rejected ka na naman, pre, asar ng kasamahang janitor. Okay lang yan, pre. Try until you succeed. Baka try until you die. Kapag nainis yan si Doc, baka injectionan ka ng gamot. Patay ka na, boy. Natatawa na lang siya sa mga biro ng mga kasamahan. Napakamot ng batok ang lalaki at nilinggan ang paligid. Halos mapuno ng tao ang lobby, kani-kanya silang hinaing at reklamo. Ang daming pasyente nyo ngayon ah. Siguradong mapapagod na naman ang mga doktor, lalo na sa emergency ward. Biyernes pa naman, maraming aksidente ang nangyayari tuwing Biyernes. Kawawa naman iniisip mo na naman ba si Doc Emily? Hayaan mo na, sa ilang taon ni Doc dito, nasanay na yun. Huwag mo lang kulitin at baka lalo pang imbierna sa'yo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpatuloy sila sa pagmop ng sahig hanggang sa itaas na palapag. Hindi madali ang trabaho nila. Bukod sa nakakapagod, kailangan din nilang makapagbigay ng serbisyo sa mga tao, lalo na kapag may mga dumadaan. Madalas, kapag bumabati sila, may mga nag-iinsulto o kaya naman ay pinagtatawanan at pinandidirihan sila. Gwapo sana, pero janitor lang. Sayang ka, baka naman lumaki sa hirap kaya hindi nakapag-aral. Mukha pa namang artistahin. Ano yun? Narinig niya ang mga salita mula sa grupo ng mga nurses na napadaan. Tulad ng dati, napakamot na lamang siya ng batok at agad na gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang makita ang paglabas ni Emily. Tanghali na kaya inaasahan niyang maganda ang mood nito. Akin na po yung dala nyo, Doc. Ako na po ang magdadala. Mukha kayong pagod. Mahirap ba ang operasyon? Bumuga ito ng hangin, tila may bigat na dala. Nandito ka na naman. Hindi naman po ako manggugulo, pangako. Gusto ko lang talagang tulungan ka kasi mukhang ang bigat ng daladala nyo. Mapilit ka talaga, no? Hindi ka ba napapagod sa kakalinis sa sahig? 3 palapag ang nakaatas sa'yo. Ayos lang ito, pero ibinigay rin naman sa akin ang bag mo. Ngumiti si Ethan, puno ng sigasig. Nako, sisiw lang po yung pagod. Basta masaya ako at natutulungan kita, Doc. Gusto ko ngang gawin to kasi dito sanay ang katawan ko. Kapag walang ginagawa, parang ang tamad-tamad ko. Habang tinititigan siya kahit naglalakad sila, napansin niyang ngumuso ang labi ng doktora. Doon nagsimula na namang kumabog ang kanyang dibdib. Bumalik sa alaala niya ang nagdaang 2 buwan. Mula sa unang araw na makita niya ang babae, nahulog na siya dito kahit madalas itong nagtataray sa kanya. Hindi iyon naging hadlang upang itigil ang kanyang paghanga, sa halip, lalo pa itong nagpalalim ng kanyang nararamdaman. Sinapo ni Ethan ang kanyang dibdib, kinikilig siya sa mga naiisip. Sa kabila ng 2 buwan na pagpapapansin nito, wala siyang natanggap ng ngiti o magandang pakikitungo mula rito, ngunit ayaw pa rin niyang tumigil. Doc, ano bang tawag sa sakit tuwing bumibilis ang tibok ng dibdib? Baka kulang ka lang sa ehersisyo kaya kinakabag ka. Ganun pala yun, Doc. Akala ko pagmamahal na to. Tingin ko kasi nahuhulog na yung puso ko sa'yo. Alam mo, kahit kailan talaga, pabibo ka. Ang corny ng mga linyahan mo. Corny man, ang importante ay totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi to gasgas o peke. Hay nako, naiirita na naman ako sa'yo, kuyang janitor. Ethan na lang kasi, Doc. Mas magandang pakinggan kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko. Hay nako, Ethan, bakit ganyan?
Gustong-gusto mo ako ha? Wala ka bang asawa o anak? Mamaya, may bigla na lang sumugod dito at sabunutan ako kasi yung asawa niya naglalandi ng doktor. Kung magkataon, talaga tatadyakan kita. Nako, wala. Hindi naman ako mangungulit ng ganito kung pamilyado na ako. May anak ako, kaya nandito ako kasi ready. Tumingala ang kilay nito sa kanya. Prenteng ngumiti naman ang lalaki, sinigurong nakikita nito ang charming smile niya kasi yun talaga ang gusto ng mga dalaga sa kanya. Kung ganun, mabuti na lang at single ka. Tsaka baka may dahilan din kung bakit gusto mo talaga ako. Itigil mo na, Ian. Wala kang makukuha sa akin. Mataas ang pangarap ko at wala sa bokabularyo ko ang mag-entertain ng mga lalaki. Pagkatapos nun, kinuha rin nito ang dala sa kanya at pumasok na sa kanyang kwarto. Akma rin sana siyang papasok kung hindi lang nito pinigilan. Oh, sasama ka pa rin sa opisina namin. Hanggang dito ba mangungulit ka? Oo nga no. Sige, hanggang dito na lang. Have a nice lunch, Doc Emily. Wala na itong tugon at pumasok ng opisina nila. Rejected man ulit, umangat pa rin ang dulo ng labi ng lalaki. Hindi talaga kita titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang loob mo. Ikaw na ang babaeng sa buhay ko, ang magiging asawa ko at magiging ina ng mga magiging anak ko. Sa kabilang banda, tamang inilapag ni Emily ang dalang lunch at bag sa mesa. Kapapasok lamang niya at nilapitan agad siya ng katrabahong si Ryan. Si Ethan ba yung naghatid sa'yo sa labas? Si Ann ba yun? Yung naging janitor na sobrang gusto ka. Tiningala niya ito at hindi alam ang isasagot. Isang pediatrician si Emily, at ang kwartong iyon ay eksklusibo lamang para sa mga kapwa niya pediatrician. 7 silang naroon, at si Ryan ay isa sa mga manliligaw niyang pediatrician din. Oo, siya nga. Bakit? Nako, huwag kang lumapit o makipag-usap doon. Di hamak na mas mataas ang katayuan mo sa buhay kaysa sa janitor na yun. Nakakahiya kapag nakita ka ng iba. Baka isipin nila wala ka man lang class at breeding. Ann, bakit mo naman nasabi yan? Kasi janitor lang siya. Mahirap, walang pinag-aralan. Samantalang ikaw, ilang taong nagsikap para makapagtapos ng pre-med at med school, nag-take ng board. Ang bagay sa'yo, yung ka-level mo rin. What are you trying to imply? Dapat di na yun lumalapit sa'yo Sinusubukan pa niyang makipagkompetensya sa akin. Ano bang ambisyon niya sa tulad ko ring doktor? Nadismaya siya sa sinabi nito. Harap-harapan talaga kung makapagsalita si Ryan. Isa iyon sa mga bagay na ayaw niya. Minsan, lumalagpas na kasi ang pagiging direct to the point nito. At magiging tagapaghugas. Sa pagiging janitor, Ryan, malinis at marangal na trabaho yan. Hindi rin basehan ang estado sa buhay upang respetuhin natin ang isang tao. Everyone deserves respect, rich or poor. Anong ibig mong sabihin? Napatingin ang ibang mga kasamahan nila. Si Ryan naman ay umawang ang labi. Wala, gusto ko lang sabihin sa'yo na wala tayong karapatang husgahan ng ibang tao dahil mga doktor tayo. Dapat tayong maging grateful at pinalad na nandito tayo. Hindi ba dapat nga magpasalamat tayo at huwag maging hambog o mayabang? Why are you being like that? Nainis ka ba? Don't tell me nagugustuhan mo na rin yung lalaking iyon. That's not my point, Ryan. Bakit pinagtatanggol mo na siya sa akin? Kahit kailan, hindi mo pa nagawa yan para sa akin. 1 taon na akong nanliligaw sa'yo. Nyan, hindi niya mapigil ang mapaap. Para bang isinusumbat nito ang tagal ng panliligaw nito sa kanya. I told you, wala pa sa plano ko ang magkaroon ng boyfriend. Kagustuhan mo ang maghintay, kaya naman huwag mo akong sumbatan. Alam mo, una pa lang, talagang wala akong interest. Oh my, na-offend ata si Emily sa sinabi mo. Ryan, sundot pa ng ibang lalaking kasamahan nila. Wala siyang naging reaksyon at iniangat ang lunchbox na inihanda sa kanya ng kanyang ama. I'm so sorry if I offended you, Ann. No, it's okay. You don't have to worry and to be sorry. Thank you. But why are you standing up? Umangat ang kilay niya. Tumayo siya, dala ang kanyang lunchbox. Gusto ko sanang kumain sa labas, makalanghap man lang ng sariwang hangin. Kaya, excuse me. Pagkasabi nito, diretso na siyang lumabas patungo sa cafeteria. Bagaman hindi siya interesado kay Ethan, mas wala siyang interes kay Ryan dahil sa pagiging mayabang at mapagmataas nito. Matitiis pa niya ang pangungulit, pero ang kahambugan nito ay hindi.
Kung papipiliin siya sa dalawa, ang janitor lang ang pipiliin niya. Pero sa totoo lang, wala pa talaga sa isipan niya ang love life, kaya wala siyang pinapansin na kahit isa sa dalawa. Oy, Doc Ann, himala at nagawi ka ngayon sa cafeteria. Dito ka, sumabay ka sa amin. Tinawag siya ng ibang katrabaho, ngunit payak lamang na umiling ang babae. Salamat sa alok nyo ha. Gusto ko sanang mapag-isa ngayon eh. Ah, ganun ba? Sige, walang problema. Halo-halo ang mga tao sa lugar, kaya nang makita siya ni Ethan na kumakain kasama ang iba pang mga janitors, ay hindi na siya nagtaka. Oy, nariyan pala si Doc. Emily, oh, lapitan mo. Siksik ng kasama nito, narinig niyang sabi. Huwag na, mainit ang ulo niyan. Huwag na nating guluhin. Tugo naman nito kay nakaginhawa siya ng maluwag. Tahimik siyang kumain at hindi iniisip ang mga mata sa kanyang paligid. Pagkatapos, agad siyang tumayo at bumalik sa kanyang trabaho. Nag-round muna ang babae sa mga batang pasyente bago umuwi paggabi. Buti na lang talaga, marami rin ang mga pediatrician ngayon sa hospital kaya hindi siya masyadong naguguluhan sa trabaho. Hi, Ann. Galit ka pa rin ba sa akin? Nilinggan niya si Ryan na hinahanap din ang sasakyan sa kanyang parking lot. Ah, hindi naman ako galit sa'yo. Ah, talaga ba? Pakiramdam ko kasi galit ka eh. Hindi ka na bumalik sa opisina kanina pagkatapos mong kumain. Naging abala kasi ako sa mga pasyente ko. Ikaw ba, wala kang trabaho? Ah, baka nga. Pwede ba kitang anyayahan na mag-lunch bukas? Pampalubag loob lang sana. Ayoko kasing sumama ang loob mo sa akin. Sarkastikong umiti ang babae. Nako, puno na yung schedule ko bukas. Hindi ako makakasabay sa lunchtime. E di after ng schedule mo bukas. Wala ka bang ibang schedule? Sa pagkakaalam ko, puno rin ang time mo bukas. Ah, nakanguso, napakamot ng batok ang lalaking doktor. Ay oo nga pala, ang hirap namang maghanap ng vacant time. Pwede bang sa susunod na lang? Okay. Pagkatapos tumugon, ay tumalikod na siya rito, hindi na siya naghintay. Sinabi niya iyon upang makaalis na. Bye, Ann. Mag-iingat ka sa biyahe. Pagpasok niya ng kotse, humarurot siya at napairap na lamang. I don't really like him. I hate his GS. Teka, si Ethan ba yan? Kumunat ang noon nang makita ang pamilyar na mukha sa labas ng hospital. Nakita niyang binibigyan ni Ethan ng pagkain ang isang matandang pulubi. Dinahandahan niya ang pagpapatakbo upang makita ang ginagawa nito. Nako, Aiho, sobrang dami naman itong ibinigay mo. Baka wala ka ng pera. Okay lang po yan, Nay. May naiwan pa naman po ako rito para sa pamasahe. Huwag mo pong alalahanin ang pagkain, malakas pa naman ako. Ang bait mo talaga. Kada daan mo rito, binibigyan mo na ako ng pagkain. Pagpalain ka sa nagawa mo. Pagpalain ka ng Diyos sa kabaitan ng kalooban mo. Kumain ka po ng marami, nanay. Ah, oo, Aiho. Maraming salamat ulit dito ha. Pagkatapos noon, umalis ang lalaki na may guhit na matamis ng ngiti sa kanyang labi. Hindi niya namamalayan, naaya na lamang din niya ang sarili. Nakangiti, matulungin pala siya. Nang masigurong wala na si Ethan, lumabas siya ng sasakyan upang bigyan ng pera ang matandang pulubi. Nako, pinagpapala ata ako ng Panginoon ngayong araw. Maraming salamat po rito, ma'am. Ang ganda. Nako, wala po iyon. Kumain ka po ng marami at huwag kayong magpapagutom. Mahirap pong magkasakit ngayon. Oo naman. Pagpalain ka ng Diyos. Umuwi na rin siya pagkatapos noon. Kinaumagahan, gaya ng dati, si Ethan ang unang bumati sa kanya ng good morning sa entrance pa lamang ng ospital. Nakagawian na niya ito. Ah, good morning, Doc, lumang ka na naman ngayon. Ah, nako, ayan ka na naman, Ethan. Wala ako sa mood. Okay, palagi ka na lang pong wala sa mood, Doc. Hindi bagay sa kagandahan nyo. Ano bang nagpapasaya sa'yo? Aawayin ko. Umirap siya at lumayo, ngunit tulad ng kadalasang nangyayari, humahabol ito at kinuha ang mabigat niyang mga dala. Ako na lang ang magdadala. Bakit ba dito ka sa akin, nangungulit? Wala ka pang trabaho. Baka mamaya ako pa ang pag-alitan ng supervisor nyo ha, dahil napaka-irresponsible mong janitor. Natapos ko na po yung nakatoka sa akin. Sus, ganun ba? Kabilis naman yan. Oo naman. Kahit ipakita ko pa sa'yo. Hindi na kailangan. Wala naman akong pakialam doon.
Palihim siyang napanguso at dumiretso na sa kanilang station. Oh, hanggang dito ka na lang ha. Ako na ang bahala sa mga gamit ko. Salamat, malapit na lang naman eh. Sige na po, ako na. Sabi ko na sa'yo, akin na. Huwag kang makulit, Ethan. Tamang-tama ang pag-uwi niya at nang alam niyang hindi na ito magpoprotesta, kinuha na niya ang dala at pumasok sa station. Pagpasok, bumungad kaagad si Ryan. Good morning, Emily. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Ethan na sumunod sa loob. Ayaw niyang mapagsalitaan na naman siya ng masama ni Ryan. Walang maganda sa umaga ko, Ryan. Umalis ka na sa mesa ko. Sabi ka naman napakataray. Kaya gusto talaga kita eh. Iba ka kasi sa ibang babae. Hay nako, ewan ko sa'yo. Paglabas niya, wala na roon si Ethan, kaya't napanguso na lamang siya. Teka, bakit ba iniisip ko ang janitor na iyon? Hindi ko dapat inaalala ang nararamdaman niya. Ano naman ngayon kung natarayan ko siya? Inayos niya ang suot na hospital gown at ngumiti ng matamis, handang-handa na sa pagharap sa mga batang pasyente niya bilang pediatrician. Dapat palagi siyang nakangiti at humaharap sa mga bata. Ngunit, hindi pa rin niya maiwasan ang mabother. Sana nagpasalamat man lang ako sa pagtulong niya. Never mind na nga lang. Hindi naman ikakasakit ng tiyan niya iyon eh. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, nakafocus at naging abala sa mga emergency cases at referrals sa iba't ibang ospital. Lunch break na, kumain na tayo. Mauna na lang kayo. Hindi ka sasama. Wala akong break ngayon eh. Mamaya pang 2:00 ang pahinga ko. Malas naman. Sige, work well. Dinungaw niya ang sahig kung saan may suka ng pasyenteng sumama ang tiyan kanina. Pwede ba akong makapuyo, Jean? Pakitawag naman yung janitor dito. Pakilinis ng suka sa sahig. Sige, no problem. Naging maabala ulit siya kaya't nang pumasok si Ethan, hindi niya ito napansin. Abala siya sa pagmonitor ng vital signs at allergies nang mapa-atras siya at hindi sinasadyang mabangga ang lalaki. I'm sorry. Hindi ko sinasadya, Ethan. Mag-focus tayo sa trabaho ngayon, Doc. Bakit ka narito? Nagpatawag ka ba ng janitor? Tapos ko na pong linisin yung suka. Oo nga pala. Mabuti naman. Napakurap-kurap siya at bigla na lamang natauhan. Salamat. Nais sana niyang magpasalamat. Ngunit natano na niya ang pagpasok ni Ryan sa pediatric ward, kaya't nagbago ang kanyang aura. Lumabas ka na. Hindi ka na kailangan dito. Bakit? Naiirita ka na naman ba? Wala naman akong ginagawang masama, Doc. Huwag ka ng maraming tanong. Lumabas ka na roon. Ipatatawag na lang kita kapag may lilinisin ka na ulit. Sige. Kahit halata na pinagtatabuyan niya ito, ngumiti pa rin si Ethan at lumabas bago pa man makapunta sa kanya si Ryan. Yung janitor na yun, nangungulit na naman ba sa'yo? Hindi naman. Mali ka ng akala, naglinis lang siya. Sabihin mo sa akin kung hinaharas ka ng makong na yun, ha? Ipaggulpi ko yun, Ryan. Bakit naman? Huwag mong gawin iyon dahil hindi nakakatuwa. Para lang naman matuto sa lugar niya. Ayaw mo ba? Namimihasan na yata yun eh. Huwag na. Masama yan. Okay. Depende sa mood ko. Palihim na lamang siyang napaismed. Hindi niya alam, ngunit mula ng pag-initan ni Ryan si Ethan, nagkaroon na rin siya ng easiness sa katrabaho. Sumapit ang 2:00. Yun pa lamang siya nagkaroon ng vacant time dahil mas gusto niyang kumain sa cafeteria. Mas pinili niyang dumaan sa hagdan. Yun nga lang, hindi niya sinasadyang makita si Ethan na tila kinakausap ang lalaking may katungkulan. Bakit parang pamilyar ang lalaking yan? Nakita ko na ba siya? Wait, siya ba ang bagong boss namin? 2 months ago na nang magpalit ang CEO ng management. Nasa po niya ang kanyang labi. Mabilis na nagtago ang babae, ngunit hindi rin niya marinig ng malinaw ang pinag-uusapan ng mga ito. Sandali pa, tila galit na sumigaw ang CEO, pinapagalitan ba siya? Anong ibig sabihin nun? Pumasok agad sa isipan ni Ann ang sinabi ni Ryan, ipabubuwal. Mag-usap na lang tayo kung tumano ka na. Mabilis siyang nagtago dahil dumaan na ang CEO na mukhang galit na galit. Kasunod din naman na sumunod si Ethan, kaya siya ang naiwan doon. I feel bad for him. Bakit ba siya pinagalitan? Ginawa naman yata niya yung trabaho niya bago mangulit sa akin. I swear, kung kagagawan to ni Ryan, hindi na ako lalapit sa lalaking yun.
Bothered na bothered siya nang bumaba at pumasok ng cafeteria. Pakiramdam ba niya siya ang napagsalitaan ng masama? Ba't ko ba nararamdaman? Wala naman dapat akong pakialam sa taong yun eh. Inilayo niya ang kanyang paningin. Doon nakita niya si Ethan na tila wala sa sarili habang pinagmamasdan ang kanin na walang kasamang ulam. Pa ba siya nakakakain? Anong oras na? Dinungaw rin niya ang lunchbox na puno ng iba't ibang putahe na ginawa ng ama para sa kanya. Kaya't humugot siya ng malalim na buntong hininga. Hindi rin siya nakangiti, mukhang napag-alitan siya ng sobra. Hay, ano bang plano mo, Ann? Wala ka naman dapat pakialam sa kanya. Bakit ngayon parang meron na? Para siyang nagkakaroon ng malaking salik sa kanyang sistema. Pilit niyang nilalabanan ang utos ng dibdib niya, ngunit sa huli, namalaya na lang din niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harapan ng mesa ng lalaki. Oy, Doc, ganda. Kumain ka na ba? May sobra pa akong ulam mo. Baka gusto mo. Diretsahang saad niya. Dahil kumakabog ang kanyang dibdib, kukurap-kurap naman si Ethan at hindi na itago ang pag-an ng ekspresyon. Nakakahiya naman po, baka wala nang natira. Pwede naman po akong bumili ng ulam. Tanggapin mo na. Marami naman ang ulam ko ngayon eh, at saka para na rin mix. Kasi mahilig ka pa namang magbigay sa mga pulube. Alam mo pala yun, bahagya pa itong nahiya. Kaya sige na, tanggapin mo na at baka magbago pa ang isip ko. Sige ba, maraming salamat dito. Ang bait mo naman, doktora. Minsan lang yan, asep niya, kaya't nangingiti na rin siya sa loob-loob niya. Kilig na kilig si Ethan dahil sa pagmamagandang loob niya. Ganado itong kumain habang siya naman ay nakahinga ng maluwag. Isa sa dahilan kung bakit pinilit niya ang ulam ay dahil nahihiya siyang magsabi ng thank you. Rito, huli na to. Hindi na dapat ako na-attach sa kanya. Parang nagkatotoo na nga yung sinabi ni Ryan, Ann, ha? Mukhang nahuhulog ka na yata sa janitor na yun. Chin, Diyos ko, bakit di ka nagsasabi? Nandito ka pala sa tabi ko. Lumapit ako rito kanina pa, pero hindi mo naman napansin kasi lumilipad yung utak mo. Iba na ata ang kamandag ng tumama sa'yo. Ano ka ba? Hindi. Naging mabuting tao lang ako sa kanya. Kasi wala naman siyang ulam. Anong gusto mo? Hayaan ko siyang walang pagkain. Kung marami rin naman ang baon ko at alam kong hindi ko mauubos. Sus, ang sabihin mo, tinamaan ka na. Iba na yan. Naalala ko pa kaya kung paano ka mag-try sa kanya noon. Para kang dragon, Ngayon naman, para ka nalang tuta. Napapailing-iling na lamang siya. Hindi niya matanggap ang bintang nito sa kanya. Hoy, ikaw. Walang katotohanan yang sinasabi mo, Chin, ha? Sus, ba't dito ka? Tapos na ang lunchtime. Kulit mo talaga. Nang humadya ka kang katrabaho niya, mas lalo siyang nairita. Pagbalik sa chef niya, inasahan pa rin siya ni Chin. Hindi na mabilang ng babae ang beses na mapap dahil doon. Sumapit ang weekends, Lunes, Martes, Miyerkules, 3 araw na hindi tumigil sa kakaasa para sa kanya ang kanyang katrabaho. Hoy, Ann, ano yung narinig ko? Nagkakamabutihan na ba kayo ni Ethan? Naniwala ka naman kay Chin, Ryan. Walang katotohanan yan. Talaga ba? Ba't napapansin ko nga ata na hindi ka na kumakain dito? Palagi na lang nasa cafeteria, Kasi mas gusto ko naman yung ambience doon, Rason niya, kaya't ayaw niya talagang tumambay sa station nila kasi maraming mga chismosa doon. Kung hindi lang talaga kailangan dahil may gagawin siyang paperworks, hindi siya mananatili roon ngayon. Gusto mo roon? Alam mo bang naghahalo-halo ng mga tao doon? Maintenance, security guards, janitors. Lugar lang yon ng mga cheap at taong mababa kesa sa atin. Hindi bagay sa ating mga doktor na kumain sa lugar na iyon. Emily, huwag ka roon. Mabilis naman siyang napaismed. Nagsimula na naman talaga ang kayabangan nito, Kung yun ang paningin mo, pwede ka namang huwag pumunta roon. Pero huwag mo akong diktahan. May sarili akong isip at desisyon ko sa buhay. Bakit mo ba minamasama yung mga sinasabi ko, ha? Concern lang naman ako sa'yo, Paano kung makakuha ka ng sakit doon? Seriously, Julian, nanggaling pa talaga sa doktor na katulad mo ang pananalitang yan. Hindi ba tayo mismo ang dapat na makaalam at magpalawak ng pagkakaisa bilang mga bayani sa larangang ito? You're unbelievable. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang iritasyon at sobrang sama ng ugali ni Ryan,
kaya naman hindi siya makasagot-sagot. Kasi ganyan ang pananaw mo sa buhay, Julian. Subukan mo kasing maging mabait at mapagpakumbaba. Oh, shut up. I only want the best for her. Of course I love her. Kaya ko to ginagawa. Nasa mid naman si Anne. Kaya nga siguro panahon na para tumigil ka na sa panliligaw mo, wika niya sa blankong ekspresyon. Anong sinabi mo? Kasi wala naman talaga akong balak na sagutin ka. Kaya tumigil ka na. Hindi naman pwede yun, Anne. 1 taon na akong nanliligaw sa'yo. Tapos ganito lang. Matagal na panahon ang iginugol ko. Tapos pagkatapos ng lahat, bibigwin mo lang ako. Pasensya ka na, ha? Pero hindi ko nakikita ang sarili ko na maging boyfriend ng taong tulad mo. I'm sorry to say this, but you're self-centered, narcissist, hambog, at walang malasakit sa kapwa. Nakakahiya na doktor ka pa naman. Laglag ang panga ng lalaking doktor. Hindi nito masyadong maproseso ang narinig sa kanya. Para bang hindi niya yun kayang sabihin, subalit nasabi pa rin niya, hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Oy, kalma ka lang, Julian. Huwag mong sigawan si Anne. Hindi. Hindi pwede. Sobrang daming effort ko, tas hindi lang naman pala ako sasagutin. Napailing-iling na lang siya, dismayado ang babae sa ipinapakita nito at mas lalo lang niyang naisip na tama ang ginawang pambabasted dito. Minabuti niyang iligpit na ang ginagawa at tumayo. Teka, saan ka pupunta? Mag-usap muna tayo, Emily. Wala naman tayong dapat na pag-usapan pa. Paglabas niya ng station, doon lang siya nakaginhawa ng maluwag. Julian is a toxic person. Okay ka lang ba, Doc? Ganda. Oh, Ethan. Ikaw pala. Bakit ka nandito? Dito kasi ako naka-assign ngayong linggo. Ganun ba? Tiningala niya ang lalaki na may suot ng ngiti sa labi nito. Bakit parang may umawi sa'yo? Ang sama ng tingin mo. Wala naman. Teka. Kumain ka na ba? Hindi pa. Dir-diretso yung shift ko. Ako rin, hindi pa ako nakakakain. Sabay na tayo mamaya, Doc. Mabilis na umangat ang kilay niya. Nahihiya namang napakamot sa batok ang binatang janitor. Wala na kasi akong mabibigay na ulam sa'yo, Sakto lang yung dala ko kanina. Asap niya at sinuri ang magiging reaksyon nito, subalit napakagat ng labi na lamang si Ethan. Ako, meron akong dalang ulam. Balak ko nga sanang ako naman ang magbigay sa'yo ngayon, Doc, bilang pagbabalik ganti sa kahapon. Hindi naman ako humihingi ng kapalit, Oo nga, kilala naman kita, Pero naisip ko lang na baka gusto mong nilagang baboy. Niluto ko talaga yun para sa'yo. Marunong kang magluto kung hindi mo natatanong. Expert cook ata ito. Masarap kaya akong magluto, Doc. Ganda. Kaya sige na. Papayag ka na ba? Mag-iisipan ko pa. Yun ang tugon niya dahil ayaw bumigay kaagad. Pero kahit iritado siya kanina, ay natunaw agad iyon dahil sa kakulaitan nitong si Ethan. Papayag na yan. Pangako, hindi ka magsisisi. Masarap po yung sinigang. Sige na nga lang pagkatapos lang ng huling rounds ko ngayong alauna. Mauna ka na sa cafeteria. Yes. Sige, Doc. Mag-ingat ka sa paglilibot nyo, ha? Natatawa rin siyang napailing-iling na. Lang malalim, tuloy siyang napapaisip habang pinagmamasdan ang records ng mga batang pasyente. Pareho rin naman pala silang maingay ni Julian. Pero ba't hindi na ako naiirita kay Ethan? Kahit ang dalaga ay nagtataka na rin sa ikilos ng kanyang sarili. Sa huli, iwinaksi na lamang niya ang mga ito. Doc, magandang umaga po. May kailangan po ba sila? Papunta na sana siya sa cafeteria nang harangin ng isang payat na ginang. Ako po yung ina ng batang nakakonfine sa room 16, Doc. Gusto ko sanang ibigay sa inyo ang mga prutas na to kasi huling araw na po namin dito. Pasasalamat ko po ito sa pag-aalaga ninyo sa kanya. Nako, nakakahiya naman pong tanggapin yan, Nay. Naisip niyang baka wala na rin itong pera. Nako, tanggapin mo na po. Makakalabas na ang anak ko at dahil yun sa walang tigil na pag-aalaga ninyo sa kanya at sa pagtingin nyo sa kalagayan niya. Unang beses nga po siyang naging kalmado at hindi nagwawala nang ikaw ang mag-handle sa kanya. Kaya alam kong magaling at mabait kang doktor. Ikaw lang ang nakagawa niyan sa kabila ng ilang hospital na pinuntahan namin. Maraming salamat, Doc. Naalala niya agad ang batang babae na nagwawala noong ipinasok sa emergency room dahil 2 linggo na ang nakakaraan.
Ito pala ay ang anak ng ginang dahil takot sa injection ng bata, madalas itong magwala sa mga nurses. Kaya't minabuti niyang kausapin at patawanin ito. Ayun, at natutunan itong maging kalmado at mabilis na gumaling. Tinanggap ni Emily ang mga prutas na iyon. Sige po, maraming salamat po rito. Pakisabi na rin ho kay Tiz na mag-iingat po siya talaga palagi at alagaan niyang sarili niya para huwag na po siyang ma-hospital ulit. Noted po yan, Doc. Dala-dala niya ang prutas pagpasok sa cafeteria. Doon, inaabutan naman niya si Ethan na inihahanda na ang dala nitong pagkain. Unconsciously, napapangiti na lang siya nang silayan ito. Kain tayo. May dala akong prutas. Gusto mo ba? Prente siyang umupo sa harapan nito sabay lapag ng basket. Ang ibang naroon ay napatingin naman sa gawin nila. Oo, mahilig ako sa prutas. Binili niyo po ba yan, Doc? Hindi. Binigay sa akin nung mama ng pasyente ko. Ngumiti naman si Ethan. Ang bait-bait mo sigurong doktor, no? Kaya't nireregaluhan ka nila. Hindi ko rin nasabi na mabait ako o hindi, pero siguro baka nga. Hindi. Mabait ka talaga. Nakikita ko palagi, nagagawa mong kunin ang loob ng mga batang pasyente. Kahit yung may mga malalang tantrums, bagay na bagay sa iyo ang specialty mo, Doc. Ganda. Teka nga. Huwag mo na nga akong tawaging Doc. Ganda Ganda na lang. Okay lang ba? Mas lalong wag. That's cringe. Just call me by my name. Ikaw talaga, para kang sinaunang tao. Ang hilig mo sa mga gasgas na linyahan. He chuckled. Ang ganda naman ng name mo, Doc. Bagay na bagay yan sa'yo. Mamusong siya. Salamat pinagbasa ni Ann ang paglagay ng lalaki ng ulam sa lunchbox niya. Hindi mawala-wala ang iti nito kaya't nakakaramdam din siya ng kagaangan. Thank you sa ulam mo, Ethan. Paano ba? Mauna na ako, ha? Sabay na tayo, Ann. Tumango naman siya. Sabay din naman tayo ng ratang patutunguhan. Kaya sige na. Tahimik siya nang maghiwalay sila ng landas. Mula noon, hindi na niya nahagilap pa ang lalaki kaya't nag-focus na lamang din siya sa shift. Mabuti na lamang, normal chef siya ngayon kaya't anim si makakauwi. Pagdaan ng tambayan ng mga pulube, automatikong binagalan ng babae ang pagtakbo ng kanyang sasakyan. Doon ay nakita niya ang matandang pulube na kumakain. Napadaan na siguro siya rito. Nauna na siguro siyang umuwi ngayon. Nakakapanibago, hindi na siya nangungulit ngayong hapon. Minasahe na lang niya ang batok at nagpatuloy na. Subalit sa di kalayuan sa madilim na parte ng overpass, may naaninag siyang babae. Si Ryan ba yan? Si Ryan nga, muling bumagal ang pagtakbo ng kanyang kotse. Anong ginagawa niya rito? Hanggang 11 PM pa ang shift niya, hindi ba? Nagtataka siya, ngunit nasa punit ng labi ang makita ang nangyayari sa isang madilim na lugar. Nakatayo si Julian habang may nagsusuntukan sa harapan nito. Doon niya nakita si Ethan na pinagtutulungan ng tatlong mga lalaki. Oh my goodness, Ethan. Hindi siya nagdalawang isip na lumabas ng kanyang sasakyan. Pinangunahan ng gulat at galit ang kanyang sistema. Nang laki naman ang mga mata ni Julian nang makita siya. Ano ba kasi ang ginagawa ninyo sa kanya? Anong ginagawa mo rito, Emily? Hindi ba't sinabihan na kita? Huwag mong galawin si Ethan, wala siyang kasalanan, ha? Hanggang ngayon ba siya pa rin ang iniisip mo kahit na nakita mo na akong nasasaktan dahil sa ginawa mo? Hindi katwiran yan. Sinasaktan mo pa rin siya. Maaari kang makulong dito. Sinubukan niyang lapitan ang lupaypay na lalaki, subalit hamarang si Julian. Ano bang laban niya dyan? Na janitor lang naman siya, at ikaw naman, hindi rin galing sa mayamang pamilya. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Tuturuan ko siya ng leksyon sa pagsira ng relasyon nating dalawa. At tanong, sinasabi mo wala tayong relasyon. You're delusional. Tila ba wala sa sariling humalakhak ng malakas si Julian kaya't napaatras siya. Babalo ka na kung ayaw mo siyang masaktan. Sagutin mo ako, magiging tayo, and everything will be good. I would never do that. Then your janitor lover will suffer. Hindi ko siya lover, Ryan. Galit ka lang ngayon. Pwede ka bang kumalma muna? No, huli na siya dahil hindi na niya kayang pakalmeyan ang lalaking doktor. Para bang tuluyan na itong naging ibang tao. Si Julian at kinakabahan siya para dito. Ngunit gayunpaman, nang sinubukan niyang humalik sa kanya, walang alinlangan at tinadyakan ng babae ang gitnang parte ng hita nito. Aray, Ethan,
Huwag kang lumapit dito, miss. Aalis kayo o isusumbong ko kayo sa mga pulis. Asap niya na gumana rin naman, kaya takot na nagsukulasan ang tatlong lalaki kay Ethan. Wala na sa isipan niya ang takot at kaba sa maaaring mangyari dahil sa pag-aalala sa lalaki. Ann, hindi ka na sana pumunta pa dito. Hindi naman pwede yun. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama, saad niya ng mariin at pilit. Nung inaalalayan, namimilipit pa rin sa sakit si Julian, kaya't nagawa niyang isakay ang dagwang lalaki sa kanyang sasakyan. Ann, bumalik ka rito. Huwag kang mabilang. Tuturuan ko pa ng aral ang lalaking yan. Huwag ka nang lumapit pa dito, Ryan, dahil baka hindi ka na makaanak pa. Tarantado ka. Nang masigurong okay na ang pwesto ni Ethan, ay umalis na rin ang sasakyan. Gumapang ang panlalamig sa kanyang sistema hanggang sa dulo ng daliri niya. Doon lang nakaramdam ng kabog ng dibdib si Ann. Huwag mo na akong alalahanin, Ann. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Ethan? Halos mapuno na ng dugoy ang mukha mo. Sabog ang kilay at labi mo. Hindi pa ako mag-aalala nun. Gusto mo pang iwan kita roon. May death wish ka ba? Ang attractive mo kapag nagagalit ka. Ano bang sinasabi mo? Isa ka pa. Nababaliw ka na rin. Wala umigting ang bagang niya. May sinasabi pa ang lalaki, ngunit masyado na siyang aligaga. Dinala niya ito sa bahay nila. Mabuti na lamang din ay naroon ang kanyang ama, kaya't ito ang bumuhat sa lalaki papasok. Anong nangyayari dito, anak? Tulad niyang doktor, ang ama ngunit retiro na ito. Silang dalawa na lamang ang magkasama matapos mag-asawang muli ng kanyang ina. Nabugbog po siya. Hindi ba't dapat sa hospital mo siya dadalhin at hindi rito sa bahay natin? Mamaya ko na lamang po ipapaliwanag sa inyo, pa. Gamutin lamang po muna natin siya, please. Alright, stop worrying now. Isang tanyag na general, Sir John ang papa niya. Nang hindi pa ito retired, kaya't kampante ang loob niyang magiging maayos ang kalagayan ng lalaki. Abot tahip naman ang kabog ng kanyang dibdib habang inaasikaso ang ama ng sugat ng lalaki. Tumawag na rin siya ng kapulisan. Sinumbong niya si Julian na walang pag-aalinlangan, ngunit nagtataka siya. Malamang hindi pala yun ang gusto ni Ethan. Hindi mo na sana siya isinumbong pa sa mga pulis. Seriously, ikaw na nga itong badly injured, tapos ayaw mo pang sabihin sa pulis ang nangyari. Dapat bigyan ng leksyon ng Julian na yun at yung mga binayaran niya sa ginawa niya. You could have been put into danger if hindi ako dumating. Baka nga napuruhan ka at maaari pa na ikinamatay mo yun. Lamambat ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya at habol na habol ng babae ang hininga. Pasensya ka na kung inapakan ko man ang boundary nating dalawa, pero this is the right thing to do kahit na ganyan lang ang estado mo. Hindi mo dapat hinahayaang alipustuhin ka ng iba dahil mayaman sila. Naiintindihan ko yun. Hindi naman sa ayaw ko siyang isumbong. Ayoko lang na mag-alala ka pa at ma-stress. Stress is inevitable, so why not deal with it? Intense ang pagkakatitig niya rito, ngunit ngumuso lamang ito at yumuko upang itago iyon. Bakit ka nangingiti dyan? Do you find this funny? This may adong siya. Hindi naman, I just find it cute na nag-aalala ka para sa akin. Ikaw, natuto. Ang kanyang labi. Yun pa talaga ang iniisip mo. Ano naman ngayon kung nag-aalala ako sa'yo? Ibig sabihin ba nun, friends na tayo? What the heck, Ethan? Tingnan mo nga yung sarili mo. Puno ng bandage ang mukha mo, tapos yan pa rin ang inuuna mo. Oo naman, walang patama ang mga sugat ko sa galak na nararamdaman ko ngayon. Napapailing-iling na lamang siya, nakasimangot niyang inilahad ang gamot nito. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ayan ang sugat, dapat magpagaling ka. I'll take care of Julian. Okay po, Doc. Gandaan nga lang kasi ang itawag mo sa akin. Huwag ka na ma-stress, Doc. Ann, salamat nga pala sa pagdala mo sa akin dito. Hulog ka talaga ng langit. Kung hindi ka dumating, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Utang ko sa'yo ang kaligtasan ko. It's okay. Maliit na bagay lang yun. Kay daddy ko na lang ikaw magpasalamat. Siya ang gumamot sa mga sugat mo. Nasaan na siya? Gusto ko sanang personal na magpasalamat sa daddy mo. Lumabas lang siya pagkatapos ng pag-uusap ni Ethan at ng ama nito. Nagpaalam na rin itong umuwi, sinundo ng isang tricycle ang lalaki. Miyerkules nang pumasok siya, hindi na nakita pa nito si Ryan.
Nagkaroon na ng progreso yung reklamong isinampa natin laban kay Ryan. Papatawan na nila ng arrest warrant si Ryan. Salamat sa pag-asikaso sa bagay na to, Ann. Ngumiti naman siya, walang anuman yun. Kamusta ka na nga pala? Okay na ako ngayon. Pwede na siguro akong bumalik sa trabaho. Naging usap-usapan ang biglang resignation ni Ryan mula sa hospital. Walang nakakaalam sa totoong nangyari. Hanggang sa lumipas muli ang mga araw, ay nakabalik na nga si Ethan sa kanyang trabaho bilang janitor. At yun din naman ay sabay na kumalat ang usap-usapan. Ang sabi, bigla na lang nawala rito si Ryan kasi nagkaroon ng kaso at nawalan daw ng lisensya sa pagiging doktor. Ano? Nang laki ang mga mata niya. Aware ang babae sa kaso pero hindi niya inaakala na aabot iyon sa pagkawala ng karapatan nito na maging isang doktor. Nadiskubre raw kasi ng korte ang mga kinasangkutan nitong kaso noon. Kaya pala hindi siya nasakdal dahil sa connections, at ngayon lang na naungkat dahil maimpluwensya rin daw ang nabangga nito. May malpractice issue rin siya. Sinong mag-aakala na ganun itong si Ryan? Palihim agad siyang sumulyap kay Ethan sa cafeteria. Hindi naman impluwensya si Ethan at isa lamang itong janitor. Yan ba yung maimpluwensya? Parang hindi naman, judge niya rito sa loob ng kanyang isipan. Nakinig lamang siya sa kwentuhan ng mga katrabaho hanggang sa matapos siya at lumabas na sabay ring sunod ng lalaki. Nagkita sila sa may hagdan. Masakit pa ba yung mga pasa mo? Ah, hindi na. Mabuti naman. Nakakain ka na ba? May dala ako ritong ulam para sa atin. Napanguso siya rito. Hindi pa eh. Pwede bang sabay na tayo mamaya? Ah, sige. Sa cafeteria ba? Masyadong maraming chismoso roon eh. Pwede bang dito na lang? Ah, sige. Wala rin namang dumadaan sa hagdan. Nagkasundo na sila ng lalaki. Naging sunod-sunod ang kanilang pagsabay sa pagkain at salaitan sila sa pagdadala ng kanilang ulam. Nalaman niyang kaarawan ito, kaya't sinubukan niyang magluto at mag-bake. Happy birthday, Ethan. Here is my gift for you. Pasensya ka na kasi kulang yan sa effort. Yan lang kasi yung makakaya ko sa ngayon eh. Ah, ano ba? Buksan mo na lang. Kagat labi rin namang binuksan ni Ethan ang regalo niya at agad na umawang ang labi niya. Niluto mo ba to para sa akin, Doc? Oo, pasensya na kung may side na medyo sunog ha. First time ko kasing magluto eh. I figured out na paborito mo to. Okay lang, masaya na ako rito. Sa katunayan, ito pa lang ang regalo na kong natanggap. Hindi ko to malilimutan. Matamis siyang ngumiti. So ano, kumain na tayo. Napasarap ang kanilang usapan. Hindi man ideal ang lugar, nag-enjoy naman sila sa ugaling kalog at joker ni Ethan. Inabot sila ng ilang oras doon. Oh no, may nakalimutan pala akong rounds. Nagpapanak siya. Tumayo nang matingnan ng oras. Oh my goodness, kalma ka lang. May ilang minuto pa naman. Hindi na makarinig ang babae, kaya't dali-dali niyang isinara ang lunchbox at inayos ang hospital gown bago umakyat pa itaas. Yun nga lang, nadula siya, kaya naman inasahan niyang babagsak ang kanyang katawan sa matigas na semento, only to be embraced by a warm arm. Hinay-hinay lang po, Doc. I'm sorry. Nag-init ang kanyang pisngi. Hindi siya nakagalaw, kaya't ramdam niya ang kakisigan ng katawan nito at ang bango na humahalik sa kanyang pangamoy. Pwede mo na akong bitawan. Ah, oo nga pala. I'm sorry. Salamat. Okay ka lang. Wala ba masakit sa'yo? Wala naman. Paano ba, Ethan? Mauna na ako. Thank you sa time at happy birthday ulit. Salamat din sa regalo mo. Tipid siyang umiti bago umakyat na. Nang makarating sa pediatric ward, ay doon lamang nakahinga ng maluwag si Ann. Ilang minuto niyang pinigilan ng paghinga sa takot na maramdaman ng lalaki ang pagdo ng kanyang sistema. Iba na yata to. Am I in love with a janitor? Nanindig naman ang kanyang mga balahibo. Hindi yun tanong kundi isang pahayag. Gusto ko na yata siya. Kaya't ang kinalabasan, good mood siya buong hapon. Hindi nakaramdam ng kahit na anong pagod si Ann. Idagdag pa ang peaceful na environment mula nang mawala si Julian. Bloomang tayo ngayon, Doc Emily ha. Thank you. Ikaw rin. Saan ang punta natin? Ah, may hinahanap lang ako. Si Ethan ang hinahanap niya. Hindi niya mapirmi na hindi ito makita bago siya umuwi. Weekends na kasi, kaya't 2 araw niyang hindi masisilayan si Ethan. Ah, oo nga pala. Nasaan si Ethan? Tanong niya sa palaging kasama nito. Ah,
Nasa taas po yata, Doc. Pupuntahan ka nga sana niya kanina kaso pinatawag siya ng executive. Mukhang galit na galit ha. May nagawa ba siyang mali? Is it because ilang oras siyang nawala kaninang tanghali? Ewan ko lang po, Doc. Nagmamadali rin kasi siya kanina. Sige. Maraming salamat ha. Agaran siyang umakyat sa floor kung nasaan ang opisina ng executive. Kinakabahan man siya, hindi niya alam, ngunit iba ang kutob niya. Noong nakaraan, ay nakita rin niyang pinagagalitan ang lalaki. Pagdating sa 10th floor, nakita niyang sarado ang opisina, kaya naman naupo siya sa waiting area. Huwag mo akong sasagutin dahil isa ka lang janitor. Umawang ang labi ni Ann nang marinig ang isang malakas na boses. Kasunod noon ay isang malakas na kalabog, kaya't napatayo siya at sinapo ang kanyang dibdib. Ethan, huwag kang magpakita sa akin ng yan. Ang sitwasyon mo, naaasiwa ako. Lumayas ka rito. Bumukas ng malakas ang pintuan at nakayukong humakbang ang isang lalaki. Ethan, what happened to you? My goodness, may pasa ka sa pisngi. Ann, bakit nandito ka? Siyempre, hinihintay kita. Hinanap kita. Sagutin mo nga ako, bakit kanya sinaktan? Sinubukan niyang hawakan ng pisngi nito, ngunit nag-iwas ang lalaki. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. How long are you gonna stay this way? Palagi ka na lang bang magpapapi kay Julian at ngayon sa boss natin? Bakit hindi mo ipakita sa kanila na lalaki ka at hindi isang hamak na janitor lang? Huwag mo nang isipin yun, Ann. Sige na, tayo na. Sinubukan nito siyang igiya palabas, ngunit agad siyang nagprotesta. Dapat matigil na to. Hindi ka dapat. Ano namang gagawin mo? Sinubukan pa siyang pigilan nito, ngunit desidido na ang babae sa gagawin. Galit niyang pinasok ang opisina ng boss nila. Alam nito ang pangalan ng CEO at sino ka. Good day, Mr. Martinez. I am Dr. Emily Lopez from the Pediatric Department. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Is there any problem with your department? Prente lamang na nakaupo ang nasa 40s na lalaki habang pinagmamasdang siya. Apparently, meron talaga akong problema. Hindi tungkol sa trabaho ko kundi tungkol sa isang tao. And who's that? Saktong pagkasabi noon ay pumasok din naman si Ethan na nag-aalangan sa gagawin niya. Nets, kaagad ni Luciano Martinez ang mangyayari. Oh, naghanap ka pa talaga ng tagapagtanggol mo, janitor. Huwag mo siyang tawagin sa ganun. Meron siyang pangalan. Kayo ba? Boyfriend mo ba siya? Bakit galit ka ata sa akin? I'm here because people like you like to bully people like Ethan. Ano bang kasalanan niya sa'yo at ganun mo na lamang siya tratuhin? Wala kang karapatan na saktan siya, ikaw man ang boss niya, mayaman o kahit na ano pa mang dahilan. Ouch! Natouch naman ako sa pagmamahal ninyong dalawa. Will you take this seriously? Hindi ito biro, Mr. Martinez. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo na huwag mo na aapihin si Ethan. Dahil kung gagawin mo pa rin yun, hindi man ako mayaman, pero gagawin ko ang lahat para pabagsak ka. Hindi po ako natatakot sa iyo. Umawang ang labi ni Luciano, at sa likuran nito ay tikom ang labi ni Ethan. Wala itong ibang ekspresyon kundi purong paghanga sa kalakasan ng loob niya. Huwag nyo na sanang i-take advantage ang mga taong walang laban sa inyo. Hindi yun nagpapakita ng kalakasan kundi karuwagan. Tayo na nga, Ethan. Parang estatwa na hindi makagalaw si Luciano sa mga narinig mula sa babae, ngunit imbes na magalit o mainis, umangat ang dulo ng labi nito. Diretso ang lakad ni Ann, mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng lalaki. Nang makarating sila sa hindi mataong lugar na iyon, doon lang siya tumigil. She then faced Ethan. I'm sorry if I stepped up at hindi nakinig sa'yo. I was just really concerned. Galit ka ba? Hindi agad ito nakapagsalita. Hey, I'm sorry. Wala pa ring lumalabas mula rito. Tumubo na ang kaba sa kanyang sistema. Hindi ko na uulitin. She was about to wipe the tears away when suddenly, mabilis na humakbang ang lalaki at niyakap siya. Hindi ako galit, Ann. Bagkus, manghang-mangha nga ako sa'yo. Ethan, bilang lang ang takayang tumayo para sa iba. You're really worth it. All those sacrifices, it's all worth it. And what do you mean? Hindi pa ngayon ang panahon, pero darating din ang araw na malalaman mo ang ibig kong sabihin. Sa ngayon, nagagalak ako sa ginawa mo. You're such a badass and brave woman, Emily. Awang ang labi niya,
Gumanti siya sa hawak at nanatili silang ganun. Pakiramdam ng babae, nakahinga siya ng maluwag. Ang pag-aalala ay napalitan ng pasasalamat. You speak good English, nabanggit niya nang bumalik na sa normal ang paligid. Okay lang ba yung accent ko? Nakuha ko kasi yun sa VIP patient na nakakasalamuha ako. Oo, para kang native speaker. Binaliwala na rin naman iyon at sabay silang umuwi. Nagpresenta pang maghatid ang dalaga at ilang subok pa bago ito pumayag. Ah, dito lang ako. Salamat, Ann, see you tomorrow. Mag-ingat ka pa uwi. Matamis ng ngiti ang iginawad nila sa isa't isa bago naghiwalay. Hindi matawaran ang kahit na anong ginto ang kasiyahan. Huhulaan ko, yung janitor na yun ang dahilan ng mga ngiti mo, no, Papa? Nakakagulat ka naman. Humadyakak naman ang kanyang ama. Nahuli kita, in love ka na sa kanya. Napanguso naman siya. Sa bagay, hindi mo siya dadalhin dito kung wala kang nararamdaman na kahit na ano para sa kanya. Mukhang mabait na bata yun, kaya okay ka sa akin. Thank you po. Sa pagsapit ng Sabado at Linggo, ay naging excited ang babae sa pagpasok ng Lunes. Sa buong 2 araw ng kanyang pahinga, hinintay niyang tawagin siya ng management at i-inform na si Sante na ito. Pero himalang hindi naman nangyari. Baliw na nga yata talaga yung boss na yun. Pero masaya ako dahil hindi niya ako sinisante. Wait, baka hindi kaya si Ethan naman ang sinisante niya. Nako, huwag naman sana. Nakaginhawa siya nang makitang kumaway sa lobby si Ethan. Thank God. Good morning, Doc Ganda. Aniya na narinig ng iba pang naroon kaya't parang mga baliw na sumunod din. Good morning, Doc Ganda. Good morning. Good morning din sa inyo. Kayo talaga. She can't help but smile. Nakikita niya ang malaking kaibahan sa kanyang pakikitungo noon at ngayon. Dati, hindi niya magawa ang mga iyon sa kanila. Akin na pala yang daladala mo. Ako na ang magdadala. Kinuha naman kaagad ni Ethan ang mga gamit niya. Thank you. Oy, sure duties. Umawang ang labi niya. Samantalang si Ethan ay kumunat din ang noo. Ah, hindi pa ba pwede? Akala ko kasi nanliligaw na ako sa'yo, she said in a flush. Cheeks na mula rin ang pisngi ng lalaki. Hala, akala ko ba malinaw na yung mga actions ko? Okay na, huwag mong lakasan. Pumapayag na ako, ha? Yes, sabi ko ngang huwag mong lakasan, eh. Nako, pasensya ka na, pinangunahan lang talaga ako ng excitement. Congrats, Ethan. Magkaka-love life na. Itong kaibigan namin, sinapo niya ang kanyang labi. Sabi ngang huwag lakasan, kumuha pa talaga ng atensyon. Ay, sorry, Doc. Paano ba? Mauna na ako, mga kaibigan. Magtrabaho na kayo dyan. Kilig na kilig naman siya, hindi maitago ng babae ang nararamdaman at ganon din naman si Ethan. Ah, sabay na tayong kumain mamaya, ha? Okay, libre ka ba ngayong Miyerkules? Nako, hindi, eh. This day pa ako free. Ah, sige, day tayo niyan. Talaga? Oo naman. Saan mo ba gusto? Kahit saan, basta kasama ka. Ilang boltahe ng kilig ang kapwang dinanas ng dalawa. Pagsapit ng Huwebes, ay handang-handa na siya. Hindi dinala ng babae ang kanyang sasakyan dahil nangako ang lalaking si Sanduan ito. At gulat nga siya sa kanyang nakita. Ang gwapo naman ng Ethan ko. Pinakamaganda rin ang Ann ko. Di bagay tayo sa isa't isa. Sinulyapan niya ang big bike na nakaparada sa labas ng bahay nila. Hindi niya inaasahan na iyon ang sasakyan nila. Akala ko, isang tricycle lang. Angkas na tutulungan kita. Kaya ko na. Ikaw na ang bahala sa akin, ha? Ingatan mo ako. Opo, madam. Ma'am, iingatan kita sobra pa sa buhay ko. Kinuha nito ang kamay niya at pinosisyon sa tiyan nito. Ramdam agad niya ang 6-packs na abs nito. Naranasan mo na bang sumakay sa motor? No, it's actually my first time. Then I will make it memorable for you. Para siyang hinaipan ng hangin. Pagbaba ng motor, sira ang naging ekspresyon. Tinampal ang dibdib ng lalaki na natatawa lang sa kanya. Abay natatawa ka. Kapag loko ka, ha? Sabi mo gagawin mong memorable. Home ride na to. Hindi ko alam na ibig mo pang sabihin gagawin mo akong memories. Munti ka na talaga akong mamatay sa bilis mong magpatakbo. Alam mo ba, ang cute mo. Isa pa, naiirita na nga ako, eh. Halik ka na nga rito. Ayoko, baka tuluyan mo akong maging memory. Eh, malakas na humagalpak ng tawa si Ethan.
Halik ka na. Ayoko nga, Humalukip-kip siya ngunit hindi pa rin siya nakapalag. Susuotin mo yung helmet mo kasi kukunin ko. Ikaw kasi yung iniisip mo, Nagugulo na nga ang maganda mong buhok. Oh, I hate you. I love you. Umirap naman siya. Oh, magpapatuloy pa rin ba tayo sa date? Moody naman ata ng magandang doktor na to. Ewan ko sa'yo. Pwede namang hindi na. Siyempre, biro lang. Ano, tuloy pa rin. Rain or shine, nandito na tayo. Oh, pumasok na tayo. Pagpasok nila, ay sinalubong agad sila ng piano music at isang solemn place. It was exquisite, beautiful, and serene. Umawang ang kanyang labi at hindi mapigil ang kagalakan. This is what you prepared. Nagustuhan mo ba? Ang ganda dito, dapat lang kasi sa ganitong lugar ka nababagay. Ethan gave her flowers. Chocolate pa nga. Thank you. You really like making me special. They ate for an hour at pagkatapos naman ay pumunta sila sa isang museum. Namamangha ang babae na alam ng lalaki ang mga bagay na gustong-gusto niya. Simple things matter, aniya sa isipan niya at walang ibang inisip kundi ang mag-enjoy para sa araw na iyon. You only live once, ika nga. Might as well enjoy it. Thank you for today. Nag-enjoy talaga ako. Nagagalak ako na nag-enjoy ka kasama ako. Day tayo ulit next day off ko. Kulang na lang ay maging heart ang mga mata ng lalaki. Ngumisi naman siya at natanong niya ang araw na sasagutin ito. See you bukas. Let's have some nice night. Days went by at lalo silang naging malapit sa isa't isa. Hindi mapaghiwalay ang dalawa hanggang sa magdesisyon na nga siyang sagutin na ito. Walang pagsidlang kagalakan sa dibdib ang lalaki. Pakiramdam nito, ito ang pinakaswerteng lalaki dahil sinagot ng babaeng napupusuan niya. Kung nakuha nito ang loob niya, nakuha rin naman ni Ethan ang loob ng ama niya. Dumating na nga sa punto na tinanong ng babae kung siya ba ang anak o ang lalaki dahil mas close na nga ang mga ito. Good morning, mga bata. Good morning, Doc Emily. Good morning, Doc Emily. Magsisimula na kaming mamigay ng pagkain para sa inyo, ha? Opo, yes. Hey, nakaugalian na ng Magnobia na kada buwan ay mamimigay sila ng pagkain sa mga pasyente sa pediatric ward. Proud na proud siya dahil alam niyang dugot pawis ni Ethan ang ginugol para sa perang ginagamit nila. That is why hangang-hanga siya rito. Hindi salik ang maliit na sahod at estado sa buhay upang makatulong ka sa iba. Kayo po ba ni Sir Ethan ang gumawa nito, Doc? Masarap ba? Opo, nakangiti siya sa pasyenteng may asma. Lumapit ang ina nito at may kung anong binulong. Bakit ba, sir, ang tawag mo sa lalaking yun? Anak, janitor lang naman siya. Nawala ang ngiti niya. Mabait naman po si Kuya Ethan, Mama. Tsaka boyfriend po siya ni Doc Emily. Si Doc lang ang tatawagin mong ma'am kasi doktor siya, pero kahit kuya lang yung kay Ethan. Huwag ka nang mag-abala tumawag ng sir sa kanya. Hindi alam ng babae ngunit nalungkot siya. Ilang beses na niyang narinig na hinuhusgahan ng kanyang nobyo at sumasakit pa rin ang dibdib niya para rito. Kahit anong laban niya kasi sa karapatan, hindi nakikinig ang mga tao. As long as mababa ang katayuan nito, talo pa rin sila. Hey, tiningala niya si Ethan na nasa likuran din pala niya. Hayaan mo na sila, huwag mo na silang pansinin. Mapait siyang ngumiti at lumapit dito. Hinaplos ng doktora ang pisngi nito. Huwag mo nang alalahanin ang sinasabi nila, ha? Kasi para sa akin, ikaw ang pinakagwapo at mayamang lalaki sa mundo. Ang kabutihan ng loob ay yamang hindi mapapalitan ng kahit na ano. Kaya nga hindi ko sila pinapansin kasi alam kong nandyan ka, na humahanga sa akin. Gaman din naman ang loob niya. Another month has passed. Everything went smoothly. Lahat ng bagay ay ayon sa kanila. Natutunan na rin niyang huwag pansinin ang panghuhusga ng ibang tao. Aanhin mo ang mayaman kung basura naman ang ugali. Iyon ang itinatak niya sa kanyang sarili. On the first year anniversary, plano ng dalawa na magbakasyon sa Boracay kaya't pinaghandaan nila iyon. Ngunit hindi inaasahan na nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa kanilang magiging budget. Ako na ang bahala sa lahat ng gagastusin. Hindi naman pwede yun. Ako ang lalaki rito kaya ako dapat ang gumastos. Pero kaya ko rin naman, love. Kapag lumabas tayo, ikaw rin ang gumagastos. Kaya sana hayaan mong ako naman ngayon. Nakatitig lamang ito sa kanya. Alam mo, kaya nga ako nagsisikap sa pagiging janitor kasi gusto kong maibigay ang mga gusto mo.
Naiintindihan ko naman yun, pero hayaan mo naman ako. Mas malaki pa nga ang sahod ko kung tutuusin, eh. Ibig mo bang iparating na wala akong kakayanan na gastusan ang bakasyon nating to, Ann? Natameme siya. Hindi niya sinasadyang iyon ang may isip nito sa mga ipinahayag niya. Hindi naman sa ganun. Then let me hati na lang tayo, no? Ako lang gusto kong isave mo yung sahod mo pambili ng mga gusto mo. Spoil yourself o kaya naman para sa future. This is me making myself happy kaya gusto ko mag-bake tayo, eh. At hatiin man lang tayo sa gagastusin. Huwag ka nang mapilit. My decision is final. Dahil doon, ay sumama ang loob niya. Para bang na-pressure ito sa pagmamagandang loob kaya't hindi mawala sa kanyang isipan. Dumating ang araw ng bakasyon. Maaga pa siyang naghanda kahit masama ang loob at naghintay sa sundo nito. Nakatayo ang babae sa labas nang biglang may tumigil na sasakyan. Nanginginig na sana siya sa pag-aakalang ang boyfriend iyon, ngunit nagulat siya nang makitang si Julian ang bumaba. Julian, anong ginagawa mo rito? Hi, Emily. Long time no see. Na-miss mo ba ako? Bakit nandito ka? Anong gagawin mo? Well, nandito lang naman ako para maningil ng utang nyo. Nanindig ang balahibo niya nang ngumisi ito. Sinubukang laminggan ng babae sa paligid, ngunit walang nagdaraan doon. Wala rin ang ama sa bahay at wala pa rin si Ethan. Hiniling niya na dumating na sana ito dahil sa kanya, nakulong siya dahil kay Ethan. Nawalan siya ng lisensya dahil sa inyong dalawa. Nasira ang buhay ko, mga walang hiya kayo. Kaya kukunin ko ang kapalit. Huwag kang lalapit. Oh, come on. Na-miss mo ba ako? Di ba ako na-miss kita? Alalang-alala ko pa ang sakit ng pagbasted mo sa akin. Sabi mo, hindi ka pa handa. Pero sinagot mo pa rin naman ang janitor na yun. Mahal kita, ba? Pero bakit mo nagawa yun? Iba namang sitwasyon yun, Julian. Huwag mo akong hahawakan, tila wala itong narinig dahil mahigpit na hinawakan nito ang braso niya. Tulong. Shut up, Ethan. Sige, tawagin mo ang pangalan ng gagawang yun para sabay ko kayong papatayin. Pero bago yun, akin ka muna. Halos magwala na ang babae, ngunit wala siyang nagawa dahil walang tao. Tulong, huwag kang magulo. Walang hirap. Hinatak nito papasok sa kotse at isinara. Kumabog ng husto ang dibdib niya. Ngunit bago pa man siya makatakas, nandidilim na ang kanyang paningin sa kung anumang kemikal na inilagay ng lalaki sa aircon. Tulong, Ethan. Mula sa madilim at nakakasulasok na pakiramdam, unti-unting iminulat niya ang mata at nakita ang sarili na nakaupo sa gitna ng isang madilim at maalikabok na kwarto. Nasaan ako? Nakagapos ang mga kamay niya sa headboard ng kama habang nakahiga. Wala siyang maaninag ngunit nararamdaman niya ang mainit na hiningang dumadampi sa kanyang leeg. Nasaan ako, Julian? Pilit ko makawala ang dalaga ngunit mahigpit ang pagkakatali sa kanya. Hindi ka na makakawala sa higpit ng pagkakatali ko sa'yo, kaya bumigay ka na lang, Emily. Nanindig ang balahibo niya. Ikaw, saan mo ako dinala at anong gagawin mo sa akin? Pakawalan mo ako. Bigyan mo muna ako ng magandang rason kung bakit kita pakakawalan. Dumaikit na ang tungki ng ilong nito sa pisngi ng babae. Ang hininga nito ay nararamdaman niya sa labi niya, kaya't nagpumiglas ulit siya. Hindi tama to, Julian. Let me go. Kailanman hindi magiging tama ang pagmamahal ko sa iyo. Ann, ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi kong ako na lang ang sagutin mo. Pero ano, pinili mo lang yung janitor na yun. Umakyat na ang kamay nito sa tiyan ng babae at nagbabalak na umakyat. Nanlabo ang mga mata ni Ann. Pinaghalong kaba, takot, at galit ang nararamdaman niya ngayon. Julian, huwag please. Bakit? Hindi naman kita sasaktan. Ayoko, hindi tama. Please, tumigil ka na. Hindi niya magawang magsigawan dahil sa kaba. Natatakot ang babae na kung magalit ito, ay malala ang gawin nito sa kanya. Nasaan na nga ba si Ethan? Wala pa rin ito. Hindi nito alam kung anong nangyari. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Wala rito si Ethan, walang tutulong sa'yo. Ano ka na lang ngayon? Ano kayang mararamdaman ng gunggong na yun kung malaman niyang hindi ka na malinis? Anong ibig mong sabihin? Mariin siyang pumikit at nanalangin na sana ay dumating na ang kanyang nobyo. Dahil natatakot na siya, ang tarantadong yun, hindi pa nakontento na nakulong ako, kinuha pa niya ang lisensya ko. Kaya mula noon, nag-anda letse-letse na ang buhay ko.
Hindi na ako makakapagtrabaho ulit. Kung ano man ang nangyari, sa'yo lang ang resulta. Wala namang kasalanan si Ethan. Tumahimik ka. Sisirain ko ang buhay mo para mawala na ang gana niya sa'yo. Ano pang silbi ng maging masaya ka kung hindi naman sa akin? Hindi ba? Ngayon alam mo na kahit patawagin mong pangalan niya, hindi ka na nun maririnig. Malakas itong humalakhak at hinatak niya pataas ang damit ni Anne. Doon na naalarma ang kawawang babae. Julian, ano ba? Tulong. Kung hindi ka mapapasakin, aangkinin mo